Dahil doon, nagsialisa na at yung iba, hadlang na hindi pumapasok mula doon sa pagsisiraan. Kaya bawal. Amen? Huwag doon sa hindi mga mananampalataya. Pero kung sumisimba siya, tapos hindi naman marunong mag-pray, huwag. Kailangan alam mo rin yung kukwentuhan mo. Baka isa rin yan chismoso kasi hindi naman lahat Kristiyano. Di ba? Akala natin sa loob ng church, lahat Kristiyano. Baka hindi. Kasi malaman natin na sila hindi tunay Kristiyano kasi paglabas, ikukwento sa ibang mga hindi pa Kristiyano. Kailangan marunong kang pumigil. May limitasyon. Ang kinintuhan mo, huwag mong ikwento sa labas. Ikaw na ang una nagkwento, hindi ka nagkwento sa hindi Kristiyano, pero yung kinintuhan mo sa loob ng church na kapatiran mo, siya ang nagpalaganap sa labas. Kaya kailangan, masabi mo sa kanya, huwag mo itong ikukwento sa iba. Kasi mas paninira yan. Tayo lang ipapray natin. Okay po ba? Okay. Ganun po ang gagawin po natin para magtagumpay tayo. Okay. Chapter 12, verse 2 ng Roma. Ano po yung sabi doon? Verse 2. Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbon ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Ano sabi dyan? Huwag makiayon. Hindi ka pili makiayon. Tama po ba? Huwag ka makiayon sa mundo. Ano yung gawa ng mga mundo kaya ngayon? Ba? Magawang mga mundo. Huwag ka kumayon. Sayaw. Sa ano? Ito po yun. Ito. Sa kawikaan nakasabi, huwag ka daw tumambay doon sa gawa nilang masama. Huwag kang magiging masaya sa kanila. Alam mo ganito, sayawan, di ba? No? Nagsayawan sa pistahan. Kahit hindi ka magsayaw, nanood ka dyan, ikiayong ka na. Totoo po yun, no? Kahit hindi ka sumayaw sa makamundong sayaw. Kasi yung makamundong mga tao, nagsasayaw yan. Tugtog ng maka-word song. Pero ikaw, Christian, nanonood ka, ikiayong ka. Bakit? Nandiyan ka rin eh. Kasama ka rin. Kasama ka rin. Next, halimbawa ikaw ay hindi naman nagsusugal. Nagsugal naman. Nanood ka sa sugal. Nanood ka. Alam mo doon sa sugalan, nagsusugal sila, hindi ka nagsusugal pero nanood ka. Kasama ka Ang na tawag rin. doon ay kasama ka rin. Oo po, kasama yan kasi ibig sabihin tuwa ka rin. Sabong, di ba? Kahit hindi ka nagsasabong, pag nanood ka ng puro ka ng manok na liburo lang, nandiyan ka rin. Kagrupo ka nila. Mabuti kung nagpunta ka, nag-preach ka. Sabi ng Panginoon, bawal ang magsabong. Nag-preach ka. Sabi ng Panginoon, bawal magsugal ng paraha. Sabi ng Panginoon, bawal magsayaw ng mga worldly song. Mabuti, nandiyan ka, ang layunin, mag-preach. Pero nandiyan ka para umayon sa panunood, bawal. Para kaya ako nagpagpabangon. Tama. Umuwi ka nga. Diba kasi yung pumili ka na nagtambay. Diba yung tinambayan mo? Diba? Nagpagpabangon. Di pa man naguli. Ano yung mga nagtitinda? Matahulog ka sa sabungan, nagtinda ka. Mga Kristiyano minsan ay tinda man. O nagtitinda, mga Kristiyano. Diba? Diba? Salamat ngay sa Diyos. Nagpasalamat ka, ali ka sa pulangan. Dahil sa pulungan, natin nakabakan sa tinda. Ano gusto sabihin mo? Pero magburo lang. Sabi binti. Di ba pandadaya ng Diablo? Pero yung magburo lang, tanganing dakil ka sa dilinsya. Nadaya ka din sa dilinsya. Di ba kasi simple lang ano? Dengan ka nagpupulan. Pero wag kang umayon. Pero raso pala. Simple na di mo masyadong ang tawag kasi dito ang palalimin yung iyong pananampalataya. Kaya mo hukayin. Itong turo kasi dito, pinukukay ng likod niyo sa hukayin ko talaga to. Kasi yan kasi ang sabi mo, huwag makiay. Ang kahulugan na
Hindi lang kasi nabasa natin huwag umayon, kailangan palalimin mo kung paano ang tao sumasang-ayon na sa gawang mundo. Kung paano nadadala. Akala natin hindi pa, yun na pala, umaayon. Para ngayon nagtinda man sa nakwento. Minsan na malusot. Pumunta sa iyo si kapitbahay. Tapos, nagdaramartis. Naku, si ganito pala. Marites. Talaga. Oo, sabi. Oo, totoo. Nagsagot ka rin. Dinukto ka. Kasama ka na Oo, rin doon. totoo balita ko rin yan. Si Mama ganun rin. Ganun din yung kari yun. Meron din kasi talaga. Ano ibig sabihin? Nagkwentuhan, nagsang-ayon ka sa kwento niya. Parehas sa kanyang dalawang kwento. Kristiyano ka, umayon ka na rin sa kanya. Hindi mo halata. Diba? Di ba ka nag-umpisa? Linapitan ka ng manunukso. Di ba ka pumunta sa ikaw ang linapitan? Pinintuan ka ng chismis na may ganun siya. Ngayon, Yan na. yung paglapit mo sa kanya, paglapit sa iyo, kay Jesus, Mag-microphone ka na, Pastor. yung pong paglapit mo sa kanya, paglapit sa iyo, sinang ayunan mo? Bakit? Ano yung sangayon doon? Sinabayan mo pa. Para marinig sa aming bahay. Di ba po? Sinang ayunan mo pa? O dapat, itong pong salitang hindi pang sangayon, ganito ang gagawin. O, ang gagawin po mga kapatid, para hindi ka sumasang-ayon, Oh, yan. hindi ka po sumasang-ayon po sa kanilang gawa, huwag kang dudugtong. Huwag kang dudugtong. Next step, yung pagdugtong, delikado ka dyan. Ito, tanangin nyo kasi, ito ang sabi ng Diyos natin, ito lang Kristyano masabi. Halimbawa, duminugtong ka, siniraan niya yung isa, tapos dinugtungan mo siya. Ako nga, ganun din eh. Ikaw pala, huwag mong nagaya yan. Ako nga, ginaya rin yan. Talaga? Oo. Kasi kalaban niya yun, tapos kayo dalawa kasundo. Balang araw, kayong dalawa nag-usap, nagkaroon yung krisan yun. Manumbalik yung kanilang samahan. Yung siniraan yung dalawa, nagkasundo. Pag sa ano sila, sasabihin, alam mo, yun, kininto niya, ikaw grabe pala. Yung galing sa kanya, kwento niya, nawala na sa kanya yung kaso. Ibinalik sa iyo yung kaso. Tapos yung magkaaway, magkasundo na. Yung magkaaway, nagkwento sa iyo, sinag-ayunan mo, nagkasundo, ang tao, linaglag ka. Pero sa kanya galing yung problema. Yan. Sa kanya galing yung problema. Sinakyan mo siya sa problemang chismis. Yung sinakyan mo, hindi mo alam, kumisan, bakit magkaibigan, nagkakadiferensya. Kayo hindi nagkakaintindihan, nagkasundo naman sila. Nagpalit. Ikaw ngayon sinumbong sa kanya. Sira ka ngayon. Hindi ka ngayon papansin niya. Pero siya, ligtas na. Di ba? Parang sabi Simpson. Dati mandarabok kasama si Estrada. Di ba? Di ba no? Pagkatapos, nung mangyari, matalino kasi siya, agad siya naghamin. Estrada, nung panahon daw kasi totoo daw yan eh. Hindi nag-amin pagkakamali. Di ba? Nag-aamin daw ng pagkakamali, pinapatawad. Pero yung nagtatago ng mali, yun ang nakasuhan. Di ba po? Kaya tayo kung ganun, huwag kasasang-ayon yung mga ganyan na mga pupunta sa iyo. Huwag kang umayon sa takbo ng mundo. Simple lang yung salita, huwag umayon, ingat po tayo. Paano tayo umaayon na sa mundo? Di ba ganun? Kahit nga mga tao, ang gawa ng tao, pupunta yung dalawa dyan, kwentuhan, pupunta naman yung isa, tatlo na, pupunta ng isa. Marami ng pintong na usapan, buhay ng mga buhay ng iba, nakapagkwentuhan. Di ba? Ganun. Ngayon kung ikaw ang born again naman, Kristiyano ka, pupunta ka roon, sino mo magkwento sa amin? Tatay. Pagpunta ka roon, nag-share ako. Aba, na mag-share ako of God. Teka muna pala, may ala akong gagawin sa bahay, umalis. Tapos naman yung isa, umalis na naman. Natira, dalawa. Tapos sabi, ayoko pala ganito rin, umalis na naman. Tapos hanggang nawala ko yun. Pag pinagkwento ninyo sa pagtitipon sa chismis yung Word of God, nag-iwalay-wala yan. Pero pag ang Diyos inalis ninyo sa chismis, nagdala mo ang chismis, lalo pa mga nagdadag ang pagtitipon. Yan ang gustong-gusto ng mga makamundo na tao. Kaya huwag na huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Okay po ba? Nakakaintindihan tayo?